Ano po ba yung mangyayari sa ating puso kapag ito ay hati? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Helen Buno, Arnold Castillo, and Noel Mendoza. Hello po sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol kay Solomon. So ito po ay Bible Characters Edition. Kung kayo po ay bago dito sa ating channel, for the whole year, tatalakayin po natin yung Biblia, yung mga major characters sa Bible. At tingin ko naman majority talaga, no? Matatalakay talaga natin bagamat maraming mga characters sa Bible. So, dito po sa pag-aaralan natin, makita po natin na si Solomon, nung bata-bata pa siya, no? Mahal na mahal niya talaga yung Panginoon. Katulad siya nung kanyang tatay ni si Haring David. Mahal na mahal niya si Lord. Kaya po sinasabi po rito sa 1 Kings chapter 3 verse 3, Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and made offerings at the high places. So, okay na sana no? Mahal niya yung Panginoon. Pero ang problema, towards the end of his life, yung tumanda na siya, nag-offer siya ng mga sacrifices para sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sabi po dito sa 1 Kings chapter 11, Now King Solomon loved many foreign women, along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women, iba't ibang mga lahi. No? Sipin nyo nga naman, meron siyang 700 wives and 300 concubines, 1,000 all in all. So sabi dito, Solomon loved many foreign women from the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, You shall not enter into marriage with them. Di ba sabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa ng ibang lahi. Lalo na yung ibang lahi na yun sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, You shall neither enter into marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn away your heart after their gods. Saan po ito nakasulat? Sa Deuteronomy. Alam niyo po yung mga hari, bago po sila maging hari, ang utos sa kanila, isulat muna nila yung mga kautusan ng Diyos, handwritten. Tapos yun yung babasahin nila araw-araw. Nakasaad po yun doon. So, wag magparami ng asawa at yung mga asawa nila, lalo na foreign women, they will turn away your heart after their gods. Solomon clung to this in love. He had 700 wives who were princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Solomon loved the Lord. Ang ganda, no? Ganda ng buhay niya nung bata pa siya. Doon siya nagsimula, no? Solomon loved the Lord. Minahal niya talaga si Yahweh. Pero, towards the end of his life, nagmahal din siya ng iba pa. Yung pagmamahal niya, sabi rito, yet he also loved many women. Yung love po rito, yung pag-ibig dito na tinutukoy, pareho dun sa pag-ibig niya sa Panginoon. No? Same word po yung ginamit, ahav. So, ano pong problema kapag yung Diyos mahal mo, si Yahweh mahal mo, tapos meron siyang utos, tapos mahal mo rin yung ibang mga babae, pero hindi naman yun yung utos ng Diyos. Pinagbabawal nga ng Diyos yun eh. Paano pag pareho mong mahal? Ang mangyayari po niyan, pagsasabayin. No? Nangyayari naman po talaga yan, no? Pag pareho mong mahal, kukunin mo pareho. Pagsasabayin. So Solomon loved the Lord, yet he also loved many women. Diyan po nagsimula yung downfall ni Haring Solomon. Ang ganda ng Israel during that time. There was prosperity, there was peace, there was great wealth. Pero ang problema po, nagparami si Solomon ng asawa na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya po, pangalawang puntos po natin, Solomon's wives turned his heart away from the Lord. Sabi po rito sa verse 4 ng 1 Kings chapter 11, For when Solomon was old, his wives
turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord. Hindi na buong-buo yung katapatan niya at pag-ibig niya sa Diyos. Hindi niya na maibigay yung buo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga asawa niya sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan na ano na rin siya, nahawa na rin siya. Nagpatayo na rin siya ng mga shrine or high places kung saan nagsasakripisyo yung kanyang mga asawa at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So si Solomon, nakasama na rin siya, no? So when Solomon was old, yun lang yung nakakalungkot, no? Nagsimula siya ng maganda, pero nung tumanda siya, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord, his God, as was the heart of David, his father. So, point number 3, Solomon's heart was not wholly devoted to the Lord. Yung buong-buo na dedication niya sa Panginoon, yung inaalay niya talaga yung kanyang sarili, paglilingkod, pagkatao, yung buo niyang puso sa Panginoon, this time, nahati, naging divided. Alam niyo po sa atin po sa buhay Kristiyano natin, no, marahil there was a time na on fire talaga tayo sa Panginoon, talagang mainit na mainit tayo, buong buo binibigay natin sa Panginoon, paglilingkod natin, oras natin. Pero minsan dumarating talaga sa pagkakataon na, I don't know kung ano yung sitwasyon ninyo ngayon or sitwasyon natin ngayon, no? Pero there are times talaga na may mga tukso na darating. At yung puso natin na mahal yung Panginoon, nagsisimula na ring umibig ng iba na hindi gusto ng Diyos. Pwedeng iniibig na rin natin yung tukso. Yung tukso kasi pag lumapit sa atin, wala pa yan no? Pero later on, kapag nadadarang tayo sa tukso, na-expose tayo sa tukso, bumibigay na rin tayo. Isipin niyo po, kahit sino pang matibay na tao, matibay, sabihin natin matatag na akong Kristiyano, matagal na ako, nagbabasa ako ng Biblia everyday. Ano na ako, matibay na haligi. No? Now, mga kapatid, kahit yung matibay na haligi, kapag idinarang mo yan sa mga elemento, no, ng araw, init, ulan, nagiging marupok din yan. Ganon din po sa atin sa tukso, no? Kahit sabihin mo matagal ka ng Kristiyano, matibay ka na, pag in-expose mo yung sarili mo sa tukso, yung tukso consistent yan babaragin talaga tayo yan hanggang sa maging marupok tayo at bibigay na rin tayo eventually. Yung mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng divided heart, yung puso natin hati na. Merong kabilang parte sa Panginoon at kabilang parte sa mga bagay na matatawag nating hindi kalooban ng Panginoon o tinatawag din nating kasalanan. So mga kapatid, paano po natin to isa sa buhay? Number 1 po, devote your heart wholly to the Lord. Siguro, yung mga devotions natin, kagaya nito, baka reminder na rin sa atin, no? Na i-analyze natin, examine ourselves, introspection, unawain ang ating mga sarili at ang kalagayan ng ating mga puso. Baka right now, meron na tayong divided heart. Hati na pala yung puso natin. One part for the Lord and one part for others. Other persons, other things, or other temptations. So, I'm not sure, pero madalas po kasi ginagamit talaga ng Panginoon yung Word of God, yung mga devotions natin, to remind us, to call us back to God. Na ipaalala sa atin na si God yung first love mo, first love natin. Parang si Solomon, yung first love niya si Yahweh. In love na siya kay Yahweh. Talagang pagpapatayo ng templo, paglilingkod sa Panginoon, buhos talaga para sa Panginoon. Yung first love niya. Pero later on, si Solomon, nagpatayo na rin ng mga shrine sa ibang mga Diyos-Diyosan. Yung first love niya, nakalimutan niya na. So, maybe now is the time to, remember our first love. Ang first love talaga natin, si Lord. At maybe, now is the time. Maybe this is God's reminder for everyone to, lumapit muli, magpakumbaba muli at humingi ng tawad muli sa ating Panginoon.
So devote your heart wholly to the Lord. Pangalawa po, commit and recommit to loving God even after every fall. So, hindi naman po ibig sabihin na, sabihin natin na ako, matatag na ako sa pananampalataya, okay na, no? Mga kapatid, lagi tayong nagfo-fall. Lagi tayong nahuhulog sa pagkakasala. Lagi tayong nabibigo. Si David man, nabigo din. Si David man, nahulog rin sa tukso. Pero ano pong kinakailangan? Ang kinakailangan po mga kapatid, hindi yung pag nahulog ka sa tukso, magpatuloy ka na doon at yun ay ipamuhay mo. At mag-swimming na tayo sa kasalanan. Ang tunay po na Kristiyano, ang tunay na mananampalataya, pag nahulog sa tukso, tumatayo, bumabangon. And they will recommit themselves to the Lord. Commit and recommit. Ano po ibig sabihin ng commit? Italaga. Nahulog ka ulit sa pagkakasala, recommit yourself again to the Lord. Because you have the Holy Spirit in you. And the Holy Spirit will always remind you and me to commit and recommit ourselves to the Lord. Lagi tayong babalik at babalik sa ating Panginoon. So, kung tayo man ay nahulog sa pagkakasala, balik lang tayo kay Lord. Bangon, balik sa Panginoon, hingi ng tawad at magpatuloy sa Panginoon. And number 3 po, stop following people who lead you away from God. Huminto na po tayo sa pagsunod o pakikinig o pagsama sa mga taong hindi naman tayo na ilalapit sa Panginoon, sa halip na ilalayo pa tayo. At lalong mahalaga, baka naman tayo ang naglalayo sa iba. No? Tayo pa yung nagpapagamit sa kasamaan, no? Para ilayo yung ibang tao na mapalayo lalo sa Diyos. Nakakalungkot lang isipin kasi maraming mga Kristiyano na sila pa yung nangunguna sa pagpasok, let's say, sa maling relasyon. At yung karelasyon nila hindi naman mananampalataya. Tapos sila pa yung nagli-lead para lalong magkasala yung isang tao na hindi naman mananampalataya. Nangunguna pa yung mananampalataya para mag-lead patungo sa kasalanan. So stop following people who lead you away from God and stop being that person who lead others away from God. Kaya po sa discussion natin, why should we neither lead others away from God nor allow ourselves to be led away from Him? Kaya dalawa po yan, no? Maganda pag-usapan po natin ito ng malaliman pa. Bakit hindi natin dapat hinahayaan na i-lead tayo ng ibang tao palayo sa Diyos? At bakit tayo mismo dapat hindi nililid yung ibang tao palayo sa Diyos? So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin Solomon and Jesus, the perfect bridegroom. At gusto ko ring talakayin dito yung Deuteronomy, no? Ano ba yung mga nakasulat sa Deuteronomy na pinagbabawal na binayolate ni Haring Solomon? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, You alone are worthy of my whole heart. Forgive me for the times I have loved other things more than you and allowed my heart to be divided. Teach me to be fully devoted to you in every area of my life. When I fall, give me the grace to rise again and renew my love for you. Remove from my life anything or anyone that draws me away from your presence. Strengthen me to follow you faithfully and to lead others toward you, not away from you. May my life reflect a steadfast love for you through Jesus Christ, my Lord. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Maylen na partner po natin sa devotion natin na ito. Kung gusto niyo pong maging partner po sa devotion natin na ito, kontakin niyo lang po ako at sama-sama po nating pagtulungan yung mga pagpo-produce ng mga devotions kagaya po nito. Maraming salamat po sa lahat na nagiging partners natin. Salamat po sa inyo. Ang Diyos po ang magpala sa inyo.
And kung kayo po ay merong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Nagbabasa po ako ng inyong mga comments. Salamat po sa mga encouragement at kind words. Salamat po sa inyo. And ma-appreciate ko po kapag sinishare nyo po yung mga devotions natin, lalo-lalo na sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, ang Diyos po ang magbigay ng katagumpayan sa inyo ngayong araw. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.